So ayun, okay, KGX, kumusta tayong lahat? Bago natin pag-usapan tong crypto trading ban, no? Gusto nilang iba ng crypto trading sa Pilipinas, pero eto muna tayo. Punta muna tayo sa BTC kung mapapansin natin. Ito yung ginuhitan natin nung isang araw, no, or kahapon. So nag-bounce siya dyan, pero iniisip ko, no, medyo hindi maganda yung galaw ni BTC ngayon. Kung titingnan nyo, kahit bumili si Michael Saylor, parang nagkaroon lang ng pump etong area na to from here hanggang dito, tapos biglang nag-dump ulit, no? So pero kita nyo naman yung rejection niya, 1, 2, 3. So tatlong beses na reject to, possible good support tong area na to. And then once na mabasag tong support na to, possible biglang bumagsak pa yan. And pag bumagsak yan, we'll try na dito ako mag long position sa 112, mga kapatid, no? 112, no? So, yun. And then, cut loss na lang ng 30% to 20%. So, nasa inyo kung ilan ang leverage nyo. Pero sa atin, ang leverage natin ay nasa 60 ETH. Okay? Ay, 60 ETH tuloy is nasa times 50 or times 25. Okay? So, ngayon, tingnan natin ngayon to. For Binance, ito si Ted, no? Si Ted is okay to pagdating sa mga, yan, sa mga tawag dito, sa mga news. Pero, ano to, masyadong bullish din sa market, kaya medyo, alam niyo na, ingat lang din kapag ganito, no? So, ayan, Binance is dumping millions of ETH. Why? To wipe out leverage long. Once liquidation hit, they pump it back up. Proof. Okay? So, kung titingnan natin, ayan yun. Yan yung sinasabi niya. So, ibig sabihin, ang nangyari, so, parang bigla silang bumibili, no? Kung titingnan natin, idadump ni Binance, tapos biglang bibili ulit yung mga whales. Kung sino yung mga naka-long position, idadump muna nila, no? Iwa-wipe out muna nila lahat yon bago sila mag-pump ulit. Yun yung sinasabi ni paring Ted. And then, kung titingnan nyo dito, si James Wynn na naman, no, is back with times 25 ETH long. His liquidation price is 4152 ETH. Pero kung titingnan natin dito, ang pinasok niyang value ay, wow, no? 473. Talaga, milyon? Talaga? Ay, 473,000 pala. Sorry. Akala ko 473 million eh. 473,000 US dollar. Pero napakalaki na yan. So, negative na siya ng mababa pa lang. Pero ilan na bang ETH ngayon? ETH is 4283. So, 4283 ba si ETH ngayon? Tapos, ang kanyang liquidation ay 4283 ngayon. 4210. Uy, profit si James ngayon, mga kapatid. Profit siya ngayon, ha? Profit yan. Profit si Idol. Okay? So ngayon ito, tignan natin to, no? Crypto trading ban could boost the struggling Philippine Stock Exchange according to the President of Eagle. Okay. So, tingin nyo ba lilipat ang Pilipino sa stock market ng Pilipinas? 'Di ba? So, anong tingin nyo dito? Ako, syempre, number one, kaya nila gusto yan. Ang lagi naman nilang sinasabi is protection daw ng mga investors sa crypto dahil daw ang dami daw natatalo. Pero kung titingnan naman natin, mas maraming nabaon sa utang sa online gambling, 'di ba? Kaysa sa cryptocurrency. 'Di ba sa cryptocurrency kasi kaya naman sila sinasabi nila na daming na scam dito dahil doon sa mga nagpapaloko, 'di ba? Kumbaga, marami kasing red flag pagdating sa mga ganyan eh. Meron kasing mga scammer na katulad ng sinasabi nila is bigyan mo ako ng 50k, idodoblehin natin niya within 2 months. Red flag yun. Kasi kapag naiintindihan mo ang crypto trading, walang 100% sa crypto. No, walang too good to be true sa crypto. No, talagang totally may sunog talaga diyan, 'di ba? Intindihin mo lang maigi, 'di ba? Yun yung sinasabi natin yan. Sabi kasi nila, 'di ba? Competition sa stock market. Ayan, yan isa sa pinaka nakikita ko diyan, competition ng crypto and stock market. So, control sa buwis, 'di ba? Syempre sa crypto trading, kapag international ang platform, hindi nila nakukuha yung buwis. Pero syempre dito, makakakuha sila ng buwis sa mga local, 'di ba?
So, money laundering, so, and illegal use, no? Isa sa pinaka ginagamit na dahilan. Crypto daw ay pwedeng gamitin sa mga money laundering, terorismo at iba pang illegal activities. No, actually, totoo yun. Kasi alam niyo kung bakit. Mas malaking pera kasi ang kayang i-transfer pagdating sa crypto, 'di ba? So hindi mo na kailangan magpadaan sa bangko, no? So kung titingnan niyo, napakabilis. Kung gusto ko magpadala sa mansulok ng mundo na merong Signal o merong foreign platform, kayang-kaya magpadala, 'di ba? So yun, 'di ba? Tapos syempre, sa bangko may limit kung ilan yung i-withdraw mo. Sa crypto, sobrang laki ng limit na kaya mong withdrawin, 'di ba? Pressure mula sa malaking bangko at negosyo, di ba? Siyempre, yung traditional bank, ilang negosyante ay natatalo ng crypto ecosystem, remittance, payments, etc. So kasi, di ba, remittance din, mabilis ka eh. Kunyari, XRP, magpapalit ako ng XRP, isend ko dun sa mga tropa, pwede, mabilisan, di ba? So, mag-send ka dun sa US, mabilisan, no? Yan yung nakikita ko dito. Siyempre, sa madaling salita, gusto nilang iban yung cryptocurrency, hindi dahil totally masama ang crypto, kundi dahil nababawasan yung control at kita ng gobyerno, stock market, at malaking bangko. Yun lang yung pananaw ko dito, mga kapatid, no? Totoo ba na may halong korupsyon, no? Siyempre, control ng kita, malaki ang pera sa crypto, trading fees, remittance, NFT, DeFi. Kapag decentralized, hindi dumadaan lahat sa bangko, gobyerno, kaya walang kickback or buwis na nakukuha. Yun yung iba naman na sinasabi nila. Pero ako kasi, hanggat wala kasing ebidensya, no? Wag na lang natin silang as a Pilipino, no? Nahayaan ko na lang yan, mga idol, no? Wala rin naman ako magagawa. Okay, sana kung buong Pilipinas o buong Pilipino sama-sama. 'Di ba? Pwede pa. Pero kung mag-iisa ka lang, wala eh, 'di ba? So yung iba, selective enforcement. Yung iba, protection ng malalaking negosyo. 'Di ba? O kaya, excuse ng investor protection. 'Di ba? So, ayun. I think dito, ang tunay na ugat lang naman dito, yung posibleng dahil sa takot sila mawalan ng mga kita. 'Di ba? So, at dahil sanay sila sa mga sistemang I don't know kung sinasabi natin hindi maganda or may connection, mas madali para sa kanila i-justify na ang iban na ang ban kaysa gumawa ng transparent na regulation na patas para sa lahat. Yan yung mga nakikita natin dyan, mga kapatid. Tapos basahin natin yung mga comment, di ba? So titingnan natin muna yung likes. So tingnan nyo, 1.2k yung pinagtatawanan sila. O, galit. So mga malungkot, 3 lang. And then yung may gusto is yung 67. Tapos kung mapapansin nyo yung comment, tingnan natin yung comment. Kasi mas maganda yung yung madlang people yung magsasalita eh. So ayan other countries inadopt ang crypto kasi papunta sa future. Tapos yan gustong bumalik at manatili sa lumang trading. Isa yung example na ayaw niya makita ang kapwa niya Pilipino na umangat, kaya gusto niyang hilahin pababa ang Pilipinas at mapag-iwanan ng ibang bansa sa larangan ng trade. Huwag na siyang magdamay ng ibang Pilipino na tulad niyang matanda na namulat sa stock trading. Huwag niya idamay ang mga new generation ng trading na hatakin pababa sa lumang trading. Diba? So, ilan ang likes? Dami wala man lang tawa dyan, diba? Haha sa mga newbies dito para lang aware. Sa kahit anong trading, hindi pwedeng walang maipit. Logic na lang kung bakit gusto nilang i-boost iulit ang PSE. Yan. Pilipinas, imbes na pasulong, paurong ang utak, kaya di tayo umuunlad. Nakikita nyo, lahat ng comment is negative halos. No, I think 90% dito ay negative, 'di ba? So, mag-struggle na lang kayo. Di kayo kayang pigilan ng crypto. Pipigilan ng crypto. Di nyo kayang pipigilin ang crypto. Dapat hiwalay ang FB sa matatanda, lalo na, 'di ba? Hindi na po kami babalik sa PH stocks, no? Na ilang taon namin pinagtiyagaan pero walang progress dahil bulok ang sistema ng bansa at mga korap nang namumuno dito, kaya walang masyadong investor. Yun po ang totoo, di ba? So ayoko nang basahin kasi masakit eh. Okay? No, yun lang mga idol at saludo sa inyong lahat mga kapatid.